isip natin na parang, ay, trabaho lang to, wala. Hindi, dito sa Kalingap guys, habang nagtutulong kami, parang wala lang talaga, di ko maramdaman na parang trabaho tong ginagawa tayo. Parang ang ginagawa natin, parang enjoy lang tayo sa ginagawa. Parang minsan nga, parang naglalaro lang tayo pag nag-demission, bibigay tulong. Sa mga oras na yun talaga, masaya ako dahil naging parte ako ng ganitong klaseng grupo. Lumago ako sarili ko. Very well said, Papa Eds, no? Kaya buti ganyan yung iniisip mo. Di katulad ng iba. Lalo na yung mga lumaya sa kalinga, parang Maayos sa trabaho dati. Hindi ko naman nakalain na ganito ang ibibigay sa akin ng sobra-sobra pa, di ba? ng Diyos na trabaho na para at the same time parang sobrang gaan lang. Di ba? Binabanggit ni Papa Eds talagang Ito kasi YouTube, guys. Trabaho na rin to, actually. Trabaho, negosyo. To, yung pong katotohanan doon. Kasi meron tong kapalit eh. Pero syempre, para makakuha mo naman yung gusto mo hinangan sa YouTube. Kasi syempre, lang naman yan eh. 'Di ba? Parang give and take. Syempre, kailangan mo rin magsipag. Syempre, gusto mo kumita sa YouTube, magsipag ka. Tsaka, the same time, pag sumikat ka, syempre, mas malaki paldo. No, pero yan lahat ng yan ay pinaghirapan nila Papa Eds. Kaya itong sinasabi nila YouTube trabaho daw, business lang yan. Pakialam mo. Ang pinakamahalaga rito, nagagawa nila. Yun dapat nilang gawin. No? Humor, mga ganun. Rumor. Kasi hindi ba lang kung kasagutin mo hindi. Opinion mo. Love team mo. Oo. Pero iba yung ngiti ni Papa Eds ha. Alam mo Papa Eds, nung tinatanong ka, iba yung ngiti mo ha. Ano ba sigat mo dito sa kay Bridget? Ang masabi ko lang ay Di ba? Ay, iba yung ngiti ni Papa Eds eh. Sana yung mga kay Bridget sa kay Edo. Ayan ibang ngiti di ba? Yung ngiti. Hi guys, magandang araw, Marzano TV 2.0. At samahan nyo guys na gumawa ng video reaction dito kay Papa Eds at kay Bridget. At ang tanong, tuloy na ba ang Edu and Bridget love team? Kasagutan ni Papa Eds, alay. Tuloy na nga ba? Ayan. Actually kasi alam naman natin na talagang naging usap-usapin to. Ang naging usap-usapan at marami talaga may mga ilan na talagang pinupush itong Bridget at Edu. At talagang di matapos-tapos guys. Talagang till now marami nag-upload sa Facebook, panoorin nyo guys Marami nagpo-post sa Facebook at sabi ko nga kahit yung AI ay yung post sa Facebook AI, talagang pag gumawa ka ng AI tapos pagdikitin mo si Bridget tsaka si Papa Eds, ang daming ang daming gusto talaga yung love team na yun so tingnan natin to at pakinggan natin itong video na to. At syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. Shoutout kay Kuya Bert Santos Matubang, Ate Edna at Kalinga Prab. At tara, panoorin natin to guys. Pakinggan si Papa Eds. Unang tanong. Sige, madali mo na. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa Kalingap. Kalingap? Kalingap. Sa Kalingap, syempre una ay pagtulong. Yun ang pinaka ng Kalingap pinaka goal at issue natin dito. Tumulong sa kapwa. And yun ko na rin yun para na-apply ko na rin sa sarili ko dito kaya ginagawa ko sa channel ko. Halos puro pag charity wala halos wala nang iba, puro ganun lang Ulit-ulit na lang sanay na din Ayun, ito pangalawa bro, hindi natin patatagalin to kasi siyempre kailangan natin mag-enjoy. Ay guys, sunod na tanong natin kay Papa Eds. Alam ko marami kang pinagdaanan, maraming nangyari. So dito sa tanong natin ito, medyo kahit paano is malapit to
So naniniwala ka ba, Papa Eds, na may tao sa tamang panahon? Oo. Tao sa tao. Oo. Parang sa, ano, sa pag relasyon ng ano. Parang ganun, oo. Anong parang tamang panahon? Parang depende para sa akin yan eh. Kasi, ano, di, kung ano eh, parang dapat, nasa ano, pares kayo ng ano eh, nung pakiramdam nung ano, nung ano mo. Kasi depende yan. Talaga, marami kang makakahalubilo ng tao eh. Kung ano pa may makakasalubong pa na ulit na ibang tao, tapos medyo okay. Kapag ka mo na agad, hindi naman sa ganun. So, para sa akin, medyo hindi. Hindi kang naniniwala na may... Oo, at yung ano, parang ano rin kasi yun eh, kasi minsan kasi yung ano, nabibuild na lang yun eh, over time. Okay. Nabibuild na lang over time kasi hindi ka naman makakahanap ng perfect na tao sa, ano, sa buhay mo eh. Minsan, kailangan mo na mas ayusin yung sarili mo habang kasama mo yung ano, yung tao. Pwedeng kakaibigan mo lang ano, tapos na bigla na lang mas mabuhay ng ano. Parang ganun lang, ang laging ano. Kasi hindi ako masyadong, mahirap yung mag-expect ka ng sobra sa isang tao pagka, okay na. So, tapos kita mo yung taon. Paano para sunod na taon, medyo hindi nagbago ugali o ano. Di ba? Yun ang iniisip ko. Ayun pala yun. So ito, next question natin, Papa Eds. Ano pinaka masaya moment mo bilang bahagi ng Team Kalinga? Ay, syempre, yung mga una sa lahat, yung pagtulong, syempre, lagi naman akong masaya kapag nagbibigay tayo ng tulong sa mga tao. Nabibigyan sila ng saya, yung sa kanilang mukha, nababago natin yung buhay nila. Yan talagang sa pinakamasarap na pakiramdam eh. At bukod pa doon, sa ganung sa ginagawa natin, masaya tayo eh. Hindi lang tayo nagbibigay ng ano, tapos parang iniisip natin na parang, ay, trabaho lang to, wala. Hindi. Dito sa Kalingap guys, habang nagtutulong kami, parang wala lang talaga. Hindi ko maramdaman na parang trabaho tong ginagawa tayo. Parang ang ginagawa natin, parang enjoy lang tayo sa ginagawa. Parang minsan nga, parang naglalaro lang tayo pag nag-demission, bibigay tulong. At sa mga oras na yun talaga, masaya ako dahil naging parte ako ng ganitong klaseng grupo. Lumago ako sa sarili ko. Very well said, Papa Eds, no? Kaya buti ganyan yung iniisip mo. Di katulad ng iba. Lalo na yung mga lumaya sa Kalinga, parang... Buti ako, tutuusin yung mindset ni Papa Eds, talagang bilib ako. Talagang, noon pa yan guys, bilib ako dyan, no? Talagang, yan, focus yan sa charity, no? Totoo yan, Papa Eds, eh. Dahil naging parte ako ng ganitong klaseng grupo. Hindi siya tulad ng iba na nagreklamo, barya lang daw yung kinita. Barya lang. Gusto makatikim ng milyon, di ba? Impacto, di ba? Si Papa S, narinig niyo ba si Papa S? Yung nandito ako sa Kalingap para makatikim ako ng milyon. Narinig ba kayo? Wala, di ba? Kasi, ang hangad ni Papa Eds, tumulong. Talagang charity focus niya, di ba? Hindi pagpapayaman. Nakapateng. Lumago ako sa sarili ko sa ganitong klaseng grupo at wala akong pinagsisisihan dahil napunta ako dito sa grupo. At syempre maraming salamat kala ng Panakuya Bal, kala Teda Vlogs, at kay Kalinga Prab kasi kung wala sila talaga, hindi ko alam kung nasaan ako. Kasi syempre, hindi ko kakalimutan ng Diyos kasi lagi ako nagpipray nun dati na sana bigyan ako ng mas maayos na trabaho dati. Hindi ko naman nakalain na ganito ang ibibigay sa akin ng sobra-sobra pa, di ba? Ng Diyos na na trabaho na para at the same time parang sobrang gaan lang. Di ba? Binabanggit ni Papa is talagang Ito kasi YouTube guys, trabaho na rin to actually. Trabaho, negosyo. Ano to, yung pong katotohanan doon kasi meron tong kapalit eh. Pero syempre, para makakuha mo naman yung gusto mo hinangan sa YouTube. Kasi syempre, lang naman yan eh. 'Di ba? Parang give and take. Syempre, kailangan mo rin magsipag. Syempre, gusto mo kumita sa YouTube, magsipag ka. Tsaka, the same time, pag sumikat ka, syempre, mas malaki paldo. No, pero yan lahat ng yan ay pinaghirapan nila Papa Eds. Kaya itong sinasabi nila YouTube trabaho daw, business lang yan. Pakialam mo. Ang pinakamahalaga rito, nagagawa nila, yun dapat nilang gawin. No? Masyado lang kayo inggit yung mga mata nyo, mga impacto kayo. Sa to kayo mga inggitero. No?
Tuloy natin. Ganito ang ibibigay sa akin ng ng Diyos na Deserve mo yan, Papa Eds. Huwag kang mag-alala. Napakasipag mo naman kasi. na trabaho na para at the same time parang sobrang gaan lang. Oo. Pero nakakatulong ito kapwa. Kaya salamat po. Yes, oo. Salamat sa lahat. Pateng, Thank you. Eh, siyempre, isang magandang moment. Itong ganito natin samahan. Yung parang team building. Oo, kaya nito, parang Oo. kung nasa normal tayong corporate na trabaho, di natin, bihira lang to. Oo, Once a year. Once a year. Well, ganun. Pero ito dahil, hawak natin oras natin, masaya Oo, masaya. Kahit anytime magkita-kita. Oo. So, thank you, Papa John. Ay, Papa John. Guys, mukhang sanay-sanay doon si Diyos lagi sa sa content mo. Ito, medyo, siyempre, about naman to sa mga pinagdadaanan mo. Paano mo... Pinagdadaanan sa yan. Lahat mo may mga pinagdadaanan. Pero lahat, kaya... Ito, paano mo hinaharap ang mga pagsubok mo sa buhay? Unang sa lahat, siyempre, sa paglapit sa Diyos. Kasi, yun lang ang Very good answer yun, no? Una palagi sa Diyos. Very good. ko parang Galing, nilalapitan kapag I love it! punta ko sa kapilya para magdasal. At sunod, siyempre, mga magulang, mga siyempre, masabi ng yung problema. Siyempre, silang pinakaunang masuporta sa lahat ng bagay. At yun, sunod yung grupo natin. Tayo, parang pamilya na rin kasi tayo dito talaga eh. So, parang pagka ganun. So, yun, nangangamusta ng bawat isa. Salamat. Papapasalamat ako sa mga kasama natin. Kasi nitong mga nakarang ko talaga medyo mahirap ang pinagdaanan. At ang mga kaibigan tayo nangamusta kahit paano. Tayo, natikaso kahit paano sa oras lang natin medyo malungkot ayan, thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat, bro. Bro, siyempre dito kami. Para iwan kalinga po kami. Pagkain ng kala Kuya Robin, ganun nangyayari, Hindi lang natin mapakita, Kaya, tulong-tulong lang tayo din. Grabe. Ayun, thank you din, Ito, malapit na tayong matapos. Alam ko, gusto napapaligo ka na eh. Ano ang mga mensahe mo, bro, sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay? Bigyan mo sila ng motivation sa buhay. Diba? Hindi lang problema. May problema, mga stress. Una sa atin, sabi ko nila. Ay, nako, talagang bilib ako kay Papa Eds. Matalino sumagot, Ilapit mo tayo ng tubos. Lagi mo hinahin yan kasi pagka mayroon kang may Diyos kang pinaniniwalaan, parang palagi kang positive eh. Palagi kang positive sa sarili mo, kahit anong pang batong sa'yo lang, kaya mong gawa ng parang way na para maano yung sarili mo pagsubok lang yan yan lang tayo, normal lang yun, ganito talaga ang buhay yun. Hindi mo kasi pag sa iba parang kapag basta mabigyan ng konting problema, isipin ng iba na parang grabe naman grabe, parang na ba ako, para pinaparusahan ako, ganyan. Pero, yun nga, ako pag sa sarili ko nagkakaroon ng problema, parang ginag-iisipan ko lang ng mga bagay na harap-harapan ba to, paanong matututunan ko sa mga ganitong klaseng na problema, anong binibigay sa akin leksyon nito para mapunta sa positive way. Mamaya, pinapalakas lang pala tayo dito sa gawa ng problema ngayon. Pinapatatag tayo. Kaya hindi mo laging isipin na malas yung mga problema dumarating sa'yo. Grabe. And siyempre bro, kala ko si Ian ka. Excuse na bro. Kala ko na dito. Ay, wala. Kala ko si Ian ka. 200 na tanong to bro. Malalim? Ay, grabe, ganda. Ganda. Ayun, para makaligo ka na, Papayed. Ito, bukod kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab, sino ang gusto mong, kung may tao kang gustong pasalamatan na tao, na malaki ang naging influensya sa buhay mo, sino at bakit? Pero kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal. Yes, siyempre yung pamilya ko. Sa pinaka siyempre, sinuportahan din na ako sa mga katama ko ngayon. Siyempre, salamat sa inyo po. Kasi walang edo kung wala yung pamilya ko. Saka, siguro yung ibang kaibigan ko na ang Kalinga. Ang ingay nun sa background. Hindi ko marinig masyado si Papa Eds. Ang lakas ng boss.
Thank you din sa ibang suporta na binibigay niyo sa akin. Mahalaga yun eh. Mahalaga rin yung mga tao na kapaligid sa'yo kung ano kaya baka matutulungan to sa mga bagay na ganyan. Yun lang talaga eh. Wala Yun lang. may... Last Papa Jones, para tayo yung mga Papa James, pampaligo na. Papa James, Papa James to. Papa Jones. Grabe kasi Papa Eds kausap mo. Bakit Papa Jones mukhang bibig kita? Papa Eds pala? Bye-bye. Ito na si Papa Jones. Ay, grabe, ang dami na. Ang dami na nga yan. Sorry, very. Last question natin bro, para makalimit na tayo. Ano ang pangarap mo para sa sarili mo at sa mga taong mahalaga sa iyo? Pangarap sa sarili ko. Hindi ko alam eh. Parang, ito pangarap ko na to eh. Oo. Ito pangarap. Maganda, nakuha na ni Papa Eds yung pangarap niya. Actually, yung trabaho ni Papa Eds, talagang napakaganda. Ano? Lagi ko sinasabi sa sarili ko, pangarap ko maging parang malaya. Parang Malaya. masaya lang sa buhay. Gusto niya maging masaya. At ngayon, natatamas ko naman ngayon eh, yun natin ngayon. Pero actually, Papa Eds, no, sa buhay, hindi pa pwede lagi tayo masaya. Minsan kailangan din talaga natin maging malungkot. Alam mo yun, may mga kasi pero wag naman sobrang lungkot, di ba? Ano ka naman no, magkakasakit ka. Pero minsan, tama yung sinabi niya kanina, na kapag may dumadating sa atin ng mga problema, no, through that problem, tumitibay tayo. No? At kaya hindi pwede kasi lagi masaya tayo, kailangan din natin makaramdam ng lungkot, ng sakit, no? Pero yung kung i-detect mo yun ng positive, no, malaki nagagawa sa tao kasi lalo tayo tumitibay, di ba? Parang nag-exercise, mahirap siya, nakapagod. Pero pag napapagod ka, mas lalo kang lumalakas, no? Ganun yun. Kaysa yung nagpapahinga, palagi ka tulog ng tulog, nakahiga, mas masama yun. Kasi masarap ang pakiramdam mo, pero delikado yun sa puso. Magkakasakit ka sa heart. Pamilya ko, wala nang problema. Itong ganito, ma-maintain lang itong ganitong klaseng pamumuhay. Masaya na ako. Masaya ka na. Wala naman So, simpleng buhay lang yung pangarap mo. Simple lang. Tapos maging malaya ka na. Yun naman pinaka-goal naman ng isang tao eh. Mabuhay ng ganong klase na pamumuhay. Depende na lang siguro sa iba. Ako kasi ganun lang eh. So, hindi na natin pa-komplikado ang buhay. Nakaka-stress lang yan. Majoms, ito last na. Sariling tanong mo daw. Ikaw, depende. Panay Papa Jones. Ano ka ba naman? Si Papa Eds yan. Nako, ha? in-interview mo ako. Bakit yan? Kanina pa ako, Papa Eds pa. Papa Eds. Masyado mong na-miss James. Last na. Guys, sorry po. Lagi Papa Eds. Mamatampo na ito si Papa Eds. Ito bro, pwede mong hindi sagutin o nasa sa'yo. Mukhang maganda yung tanong, ha? Oh. Kasi may nakakita ako sa mga Facebook, mga humor, mga ganun. Rumor. Kasi hindi, bahala ka kung kasagutin mo hindi. Opinion mo. Love team mo. Oo. Pero iba yung ngiti ni Papa Eds, ha? Alam mo, Papa Eds, nung tinatanong ka, iba yung ngiti mo, ha? Ano ba sigat mo dito sa kay Bridget? Ang masabi ko lang ay... Di ba? Ay, iba yung ngiti ni Papa Eds, eh. Oh. Sana yung mga kay Bridget sa kay Edo. Ayan ibang ngiti, di ba? Yung ngiti si Papa Eds, medyo parang may pag-asa tayo rito, Ayun, dahil secret. Secret muna. Alam niyo na sagot. Alam mo, kung ayaw yan, dapat sabihin niya, hindi matutuloy yun. Pero ba't may secret? Isa pa. Mukhang sa tingin niyo guys, no? Comment nga kayo, gusto ko marinig yung comment niyo. Kasi alam mo, pag sinabi mo, alam mo kasi, simple lang yung sagot eh. Pwede mo, ayoko muna. Di ba last time yung naalala niyo kay Birador? Sabi ni Birador, kay Birador, sinasabi niya, magpapahinga muna siya. Di ba, no? Pero dito kay tinanong siya dito, sa punto na to, sabi niya, secret muna. Ayan secret muna. Isa pa. Opinion mo. Love team mo. Oo. Ang masabi ko lang ay...
Ayun, dahil Secret muna, secret muna. guys. Siyempre, hindi siya makapag-decide sa ngayon. guys. Makapag-decide. Hindi pa siya makapag-decide ngayon. Pero kung ikukunin mo dun sinabi, hindi siya makapag-decide ngayon. Ngayon, hindi siya makapag-decide. Paano kung bukas makapag-decide na siya? O, di ba? Ibig sabihin doon sa possibility na magdi-decide siya. Yun nga lang, hindi ko pwedeng pangunaan na mag-yes siya or no. No? Pero at least, dito sabi niya, secret muna at hintayin natin na makapag-decide siya. Alam mo, ano dyan? Ano yung nakukuha nyo doon? Siyempre, pwede kayo mag-comment guys. Siyempre, basta tayo, nang uhula lang tayo rito. Hindi tayo namimilit. Na pag-uusapan lang naman to. Pero siyempre, sinabi ni Papa Eds, secret, tapos maghihintay siya kung maghihintay muna tayo kung kailan siya magdi-decide. Isa pa. Ulitin natin to portion to. Gusto ko to Maganda to. Sabi ko lang ay... Pag ganun effects ka pa, Papa Eds, isa pa. Para umiyak yung mga basher na... Sabi ko lang ay... Di ba? Ayun, dahil Secret secret muna, muna. guys. Siyempre, hindi siya makapag-decide sa ngayon. Makapag-decide ngayon. Di ba? May ganun siya. Hindi may mga ganung Bro, baka may mensahe ka sa mga supporter. Supporter natin. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Siyempre kay Virgin. Thank you so much po sa inyo kasi kung wala po kayo, siguro wala kami dito ngayon Very good. bilang pinapanood yung mga iniidolo nyo. Yan. Salamat po kasi gawa po rin ninyo kaya kami nakakatulong ng mas matagal pa sa mga taong nangangailangan. Thank you so much po sa inyo. At ganito, nakakapag-enjoy guys. Salamat po. At yun, sana po hindi kayo magsawa sa aming mga ginagawa dito sa Kalingap. God bless po. Yan, thank you so much po. Ayan, Thank you so much. Papa Eds, Papa Jules na naman. Anyway guys, maraming salamat. Ano sa tingin nyo guys sa sagot ni Papa Eds? Ako talagang natuwa ako sa sinabi niyang yung tawag dito. Secret muna, tapos may effects pa siyang ganon. Nako, mukhang paldo tayo rito So guys, please comment down below at kung nagustuhan mo itong video na to, please like at comment ka na rin and share nyo po itong video na to. Sa tingin nyo guys, meron bang pag-asa? Kasi actually, yung panahon ni Birador, nagtang si Birador, ramdam mo yung pahinga niya Diba? Sabi niya, magpapahinga muna siya. Ngayon, dito sa interview na to, nagbago yung timbre. Ngayon, yung mukha niya, talagang halos napapangiti. No? Nung tinanong to ni Beshi. So, tinanong siya rito. Tapos, napangiti siya. Doon pa lang, sabi ko parang positive to, Tapos sabi niya, secret muna. Kaya yung secret niya, may laman na yun Ngayon, hihintayin natin yung kanyang desisyon. Sabi niya, hindi pa siya nakakapag-decide. Ibig sabihin, there's a possibility na magdi-decide siya. Pero hindi natin alam kung kailan. At ang tanong pa rito, ang sagot kaya niya, yes or no? Sa tingin nyo guys, ano ang sagot ni Papa Eds? Yes or no? Please comment down below. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagtapos ng ating video. And see you on my next video reaction. And to God be the glory. Paalam!